Hindi mo wala ang insecurities ko. Kahit alam kong mahal ako ni Akiro, hindi ko rin maiwasang hindi isipin na baka mas gusto ng pamilya niya si Kachana para sa kanya dahil parehas nila itong mayaman. Compared to her now, ano lang ba ang meron ako? Tanging ang pangarap ko lang na makaahon sa buhay ang tanging pinanghahawakan ko. Niwala na akong mga magulang at lahat ng kamag-anak ko ay tinalikuran at kinalimutan na ako. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay ang alam kong mahal ako ni Akiro at mahal ko din siya. Kapag ikinasal na kami, sakaling tutulman ang mga magulang niya, wala na itong magagawa dahil tapos na. 3 days after our wedding day would be the date of our board examinations. It's a mixed feeling. I'm happy and excited for our wedding and at the same time, nervous for our board exams. I know it's hard to pass, but I have to do my best to get my license. It will be my passes for the bright future. If luck is on my side and I pass the exam, in 1 week time, I will be Priscilla Montez Sanders, a loving housewife and a successful engineer at the same time. What a nice feeling, reaching my dream and marrying the man whom I will spend the rest of my life with. Love, I love you so much. He intertwined our fingers and looked at it. Whatever happens, always remember that I love you so much. Ikaw at ikaw lamang ang babaeng aking mamahalin. If you'll be lonely and sad, just look at it. Just look at the spaces between your fingers and remember that's where mine fits perfectly. Kahit malayo man ako sa'yo, isipin mo palaging laman ka ditong puso ko. You will be my forever love. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Akiro? May problema ba? Tanong ko sa kanya dahil sa halip na masiyahan ako sa kanyang mga sinabi, bigla akong nakaramdam ng kaba. Nothing, love. I just want to tell you how much I love you. Inangat nito ang baba ko para pumantay ang tingin namin. His beautiful gray eyes is staring at me, full of love. He cupped my cheek and gave me a warm kiss that melted my heart. That night, we made love in every corner of his unit. I really thought that everything falls into places and it would be better if we keep it that way. Not until our wedding day. Maaga pa lang nakaayos na ang lahat. Dito lang sa simbahan malapit sa kondo niya napili namin magpakasal. At dahil sa pamahiing hindi ko naman maintindihan pero pinili pa rin sundin. Noong gabi bago ang kasal namin ay hindi kami magkasama. He decided that he'll just book to a hotel nearby para hindi siya mahirapang bumiyahe. Bukas, sa araw ng kasal namin. Kasama ko si Danny sa kondo at ang baklang si Carla na naging kaibigan ko. Sila ang tutulong sa akin bukas para sa kasal ko. Sobrang saya ko sa araw na ito dahil ngayon ang katuparan sa matagal ko ng pangarap, ang maikasal sa taong mahal ko. Suot ang puti kong trahe de boda. Naglalakad ako mag-isa papunta sa lalaking naghihintay sa akin sa dulo ng altar. Sabay sa magandang tugtog na paborito naming musika. Hindi ko mapigilang maging emosyonal. Nalalabo ang aking mga paningin dahil hindi ko mapigilan ang pagbuhos ng mga luha sa aking mata sa sobrang kasiyahan. His gray eyes is staring right through me like he was looking through my soul. Ilang dipan na lang ang layo ko sa kanya. Nakita kong may namumuong luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang umiling sa akin. Kita kong iba ang ipinapakita ng mga mata niya. Bakit hindi kasiyahan ang nakikita ko sa kulay abo niyang mga mata? Naguguluhan man pero ipinagpatuloy ko pa rin ang paglapit ko sa kanya. Nang mga hawak na ako sa kanyang mga bisig, bigla siyang umatras sa akin. Tumingin ako sa mga mata niya, ngunit naging blanko ang tingin niya sa akin. Hindi ko mahanap ang kasiyahan na araw-araw ko nakikita sa kanyang mga mata. Love. Nanginginig na tawag ko sa kanya pero wala pa din itong reaksyon. Akiro. Nanginginig na kamay na sinubukan kong abutin siya pero lalo lamang siya lumayo sa akin. Nagmamakaawa akong tumingin sa kanya. Halos nanlalabo ng aking paningin sa dami ng luha sa aking mata. Please, love. Huwag mong gawin sa akin to. Ikaw na lang ang meron ako. Sabi ko sa mahinang boses pero nanatili lamang siyang nakatayo at blankong nakatingin sa akin. You promised me that you will love and take care of. Pinang-awakan ko yun, Akiro. I said trying to reach him.
Okay, please. Maawa ka naman sa akin, no. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Pumipiyok na ang boses ko at parang mauubusan na ako ng hangin sa sobrang paninikip ng aking dibdib. Hindi mo na ba ako mahal? May kasalanan ba ako? Please, Aki. Ituloy na natin to. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harap niya. Umiling siya sa akin. I'm sorry, Priscilla. I can't marry you. Goodbye. Tumakbo ito palabas ng simbahan. Natulala ako habang nakatingin sa kanyang papalayo. Para akong nabingis sa mga katagang binitawan niya. Naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit siya tumakbo? Bakit niya ako iniwan? Para akong sinaksak ng madaming beses. Ang lalaki na ngako sa akin na mamahalin ako habang buhay ay lumayo sa araw ng kasal namin. All the walls I built, the dreams, the courage, and the strength I managed to build for so many years just collapsed in one single snap. Anong klaseng biro to? Bakit palagi na lang ako? Namamanhid ang aking katawan sa sobrang sakit. Pinuno ng paghihinagpis ko ang buong simbahan. Para akong mamamatay sa sobrang sakit. Ano bang nagawa ko? Bakit lahat ng tao ayaw sa akin? Bakit palagi na lang ako naiiwan? Mama, Papa, kung nakatingin kayo sa akin ngayon, kunin niyo na lang po ako. Isama niyo na lang po ako kung nasan kayo. Ang sakit-sakit na po, Mama. Papa. Sabi ko sa harap ng altar habang nakaluhod. Ayoko na dito, Ma, Pa. Walang may gusto sa akin. Lahat na ayaw sa akin. Lahat sinasaktan ako. Please, Mama, Papa. Kunin niyo na ako. Pagod na po ako. Pagod na ako mabuhay na mag-isa. Sinusuntok ko ang aking dibdib. Sinabunutan ko ang aking sarili pero wala akong maramdaman sakit. Tangi ang sakit lamang ng pag-iwan ng lalaking mahal ko ang tangi kong naramdaman ngayon. I stared at the crucifix blankly. Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa paligid ko. Ang alam ko lang ay sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. I felt like I've been stabbed in my chest a million times. It pains me so much na parang sasabog na yung puso ko sa sakit. Para ba akong mamamatay habang nakasalampak sa harap ng altar sa sakit na aking nadarama? Ano bang naging kasalanan ko at kailangan kong maparusahan ng ganito? Alam kong awang-awa ang lahat sa aking kalagayan pero walang nagtangkal lumapit sa akin. Para akong mababaliw sa sobrang sakit. Iyak ako ng iyak hanggang sa wala na luha lumabas sa aking mga mata. Hanggang naging manhid na ang katawan ko. Siguro nga ito na nakatadahan sa akin. Nasa bandang huli ako lang talaga mag-isa. Walang magmamahal sa akin, walang tatanggap. How memorable this day is. I never thought that the guy who promised me forever left me in the altar. Ang lalaki na nga kung mamahalin at aalagaan ako, ang siyang dumurog sa akin. Akala ko ang pagmamahal niya ang bubuo sa akin. Pero isang kamalian pala ang lahat. He left without saying anything. He vanished and left me with nothing. He left me taking everything I have. My heart, my soul, my all. Nanatili ako sa simbahan hanggang gabi. Kahit sobrang sakit na, umaasa pa rin ako babalikan niya ako. Babalik siya para ituloy ang kasal namin. Lahat ng mga dumalo ay kanina pa umuwi. Tanging si Daniela at Samuel na lang natira at hindi ako iniwan. I'm too wasted and dumb. Habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang katagang binitawan niya. I'm sorry, Priscilla. I can't marry you. Goodbye. Halos humiga na ako sa sahig at wala na ako sa aking sarili. Kita ko ang awa sa mukha ng mga kaibigan ko. Nag-iiyakan kaming tatlo sa labas ng simbahan. Nanginig ang kamay ko sa sakit at galit. Isinusumpa ko
Simula sa araw na to, wala nang makakapanakit sa akin. Ibabalik ko lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Ibabangon ko ang sarili ko. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Sanders. I survived that day feeling so tired and devastated. Hindi ako iniwan ni Sam at dahil simula pa kahapon hanggang sa nakatulugan ko na lang ang sobrang pagod. Pilit kong pinapatatag ang aking sarili. Sa tuwing magsisimula ang utak kong alalahanin ang nangyari ay pilit ko itong iwinawaksi pero pilit itong nagsusumiksik sa aking isipan. Pagod na ang isip at puso ko. Nangihina ng aking katawan. Sinusubukan ko maging manhid pero sa huli para pa rin akong batang ayaw tumigil sa kakaiyak. Ang sakit na aking nararamdaman ay sobra-sobra. It's too much that I literally feel my heart is breaking inside. Para na ako nasusukat, mabaliktad ng aking sikmura. Pakiramdam ko mabibiyak ng aking ulo sa sobrang pag-iisip. Ang saya talaga makipaglaro sa akin ng tadhana. Hinayaan lamang nitong talikuran ako ng taong nangakong hindi ako iiwan. He never just leave but he abandoned me. Maybe I'm destined to be alone. It's destiny's way to let me know that I don't deserve to be loved. My destiny is to be left, played, and taken for granted. Sabagay, sino ba naman ako? Sarili ko ang kamag-anak na nalikuran at kinalimutan ako na para ba akong basura itinapon na lang kung saan-saan. Mabuti pa nga ang hayop, may kakayahan pa itong alagaan ng mga anak nila pero ako, wala. Walang gustong magmahal at mag-alaga sa akin. Ano bang kamalasan itong dumating sa buhay ko? Hindi na ako magtataka kung balang araw wala nang matitira sa akin. Kung lahat lalayo sa akin. Who values my worth? Anyway, wala naman, di ba? Bukas board exam na namin. Ayoko istorbohin si Daniela pero hindi maiwasan dahil oras-oras akong kinakamusta nito. Nahihiya na ako sa kanilang dalawa ni Samuel kahit hindi sila nagsasalita. Alam kong dinadamdam din nila nangyari sa akin. Kanina umaga, maaga ako nagising dahil parang bumabaliktad ang aking sikmura. Hindi pa rin ako kumakain ng maayos hanggang ngayon. Minsan, sumasakit pa ang puson ko pero hindi ko ito pinapansin. Tahimik ako nakaupo dito sa gilid ng bintana sa kwarto ko habang nakatanaw ako sa labas. Ang daming batang naglalaro at naghahabulan sa daan. Naalala ko noong buhay pa ang mga magulang ko. Hinahayaan lamang nila ako na maglaro sa labas hanggang sa mapagod ako. Naalala ko ang buhay ko noon na puno ng pag-asa at pagmamahal. Kagabi na panaginipan ko si mama at papa. Kitang-kita ko ang luha sa kanilang mga mata. Ang lungkot ng kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa akin. Alam ko nakabantay sila sa akin ngayon. Ayusin ko po ang buhay ko, mama, papa. Papatunayan ko sa lahat na kaya kong bumangon. Tutuparin ko pa ang lahat ng mga pangarap natin. Magtatagumpay pa po ako. Priscilla, dinig kong tawag ni Danny sa akin. Hindi na ako sumagot dahil nakita ko ang pagpihit ng saradura. Kain ka muna, Priscilla. Kailangan mo bumawi. Kailangan mo magpalakas. Pilit pinipigilan ni Danny ang mga luha niya pero nakita ko naguunahan na ito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit na parang humihingi ako ng lakas sa kanya. Kaya natin to, Priscilla. Huwag kang susuko, ha? Nandito lang kami para sa'yo. Putol-putol nitong sabi. Salamat, Danny. Namalayan ko may isang bisig pa na bumalot sa akin mula sa aking likuran. Pumasok din pala si Samuel para damayan ako. Nag-iyakan kaming tatlo. Hinayaan nila akong ibuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Pangalawa at huling araw na ng exam namin. Pagkatapos nito'y maghihintay na lang kami ng resulta. May hirap. Sobrang hirap ng mga katanungan pero laking pasalamat ko at nasagot ko ang lahat. Nagkataon na halos kapareho ito ng mga inaral kong tanong. Pagkalabas ko ng room na pinag-examan namin, nakita ko ang nakangiting mukha ni Sam na matyaga naghihintay sa amin. Kumusta ang exam, Priscilla? Salubong nito sa akin, sabay alalay sa akin na makaupo. How thankful I am for having Sam as my friend. Todo suporta ito sa amin simula pa noon. Okay lang, Sam. Sa awa ng Diyos, nasagutan ko naman. Napahinto ako.
Biglang sumakit ang aking puson. Sobrang sakit na para akong sinikmuraan. Bahagi akong namaluktot. Sobrang sakit talaga nito. Mas matindi pa kapag nagkakadysmenorrhea ako. Priscilla? What happened? Are you okay? Nagpapanik na tanong ni Sam sa akin. Hindi ko na magawang sagutin ang tanong niya dahil parang nalalabo ng aking paningin. Pakiramdam ko pinagpawisan ng buo kong katawan. Nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko at parang may lumabas na tubig sa pagkababae ko. Oh my God, Priscilla! Napalakas na ang boses ni Samuel. What happened to you? Bakit may dugo? Agad kong kinapa ang pantalon ko. Pagtingin ko sa aking kamay, may bakas ng dugo ito. Namilipit at napasigaw na ako sa sakit. Sam, please! Tulong! Hindi ko na natapos ang aking sasabihin pa dahil pakiramdam ko'y babagsak na ako. Mabutit na agapan ako ni Samuel. Kinarga ko nito patakbo sa sakyan niya. Halos dumoble na ang sakit na aking nararamdaman. Pakiramdam ko mabibiyak ang balakang ko sa sobrang sakit. Hold on, Priscilla. Hold on. Pupunta tayong ospital. Nanginginig ang boses ni Sam. Maingat akong ipinasok nito sa kanyang sakyan at mabilis na nagmaneho. Hinang-hina ako. Hinang-hina na ang katawan ko at kunti na lang mawawala na ako ng malay sa sobrang sakit. Sam, ang sakit! I breathe in and out. I am now catching my breath because of the excruciating pain. Ikinuyong ko ang aking kamao at ipinikit ang aking mga mata. Baka sakaling maibsan ang sakit ng puson ko. Malapit na, Priscilla. Don't close your eyes. Priscilla, be strong. Oh my God, please help us. Nagpapanik na sabi ni Sam. Madami pang sinasabi si Samuel pero unti-unti na lumabo ang aking paningin. Bago ako nawala ng malay, nakita ko paanluha ang mukha ng mga magulang ko. Kitang-kita sa nanlalabo kong mga mata ang lungkot at awa sa mga mukha nila. Hindi ko na alam ang sunod pang nangyari. Tangi ang tinig na lang ni Sam na hindi ko na maintindihan ang aking narinig. Biglang naging madilim ang paligid ko hanggang sa naramdaman ko na lalambot na lang ako at nawala na ako ng malay. Nagising ako dahil sa mga nauulinigan kong mahihinang boses na parang nagtatalo. Nanatili ako nakapikit dahil pakiramdam ko'y hinang-hina pang aking katawan. Sam, paano natin sasabihin sa kanya? Dinig kong tanong ni Daniela kay Samuel. Wala akong narinig mula dito pero narinig kong nagpakawala ito na isang malakas na buntong hininga. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko magawa dahil namamanhid ang katawan ko at parang may nakadagan sa akin. Ididilat ko na sana ang aking mga mata nang marinig ko ang mahinang hikbi ni Daniela. Huwag kang umiyak, Dani. Hindi tayo pwedeng maging mahina ngayon lalo na't kailangan tayo ni Priscilla. Tayo na lang ang natitira lakas niya kaya kailangan natin tatagan ang ating sarili. Paano pagkagising niya? At malaman niya nangyari sa isa? Enough, Daniela. Hindi tayo makakatulong kay Priscilla kung magpapakita tayo ng kahinaan. Hindi ko kaya makitang masaktan ulit ang kaibigan natin, Samuel. Uwang-uwa na ako sa kanya. Shh, tama na. She needs us. We need to be strong for her. Pagpapatahan nito kay Daniela. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Nasilaw pa ako sa liwanag mula sa ilaw sa kisame. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid at nakita ko sa may bandang paanan ko si Samuel habang pinapatahan si Danny na hanggang ngayon ay umiiyak pa din. Sam? Danny? May inantawag ko sa kanila. Nagkataon din pumasok ang doktor para i-check ako. How are you feeling, Mommy? Nakangiting tanong nito sa akin. Mommy? Turo ko sa akin sarili dahil parang ayaw iproseso ng utak ko ang sinabi ng doktor. Yes, Mrs. You're 6 weeks pregnant. Congratulations. Oh God. Magiging mommy na ako. Napasingap ako sa balitang ipinaalam nito sa akin. Ang kaninang katawan ko nangihina ay biglang nagkaroon ng lakas. Nag-uunahang bumatak ang luha sa aking mga mata pero ngayon luha ito ng kasiyahan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko isa itong biyaya sa akin pero hindi pa lubos ang aking kaligayahan nang muli nagsalita ang doktor. But you have to be careful, Mrs. dahil kung hindi baka ito ang susunod. Mahina ang kapit ng bata. What do you mean, Doc?
Nanginginig kong tanong sa kanya. Does it mean... I'm sorry, Mrs. Pagkatapos kong marinig lahat ng sinabi ng doktor sa akin, gusto kong magwala at sumigaw hanggang sa maubos lahat ng lakas ko. Hindi ko na maintindihan pa ang ibang sinabi niya. Muling nabalot ng puot ang aking puso. How could they be so cruel to me? Naging mabuting tao naman ako. Pero bakit kailangan maranasan ko ito? Bakit ako pa? Bakit kailangan ako? Bakit kailangan ko mapagdaanan ang lahat ng ito? Ang sakit-sakit na. Ubus na ako. Ilang beses pa ba akong kailangan madurog? Mom, are you crying? I saw the worried look in my son's face. Agad kong pinalis ang luha sa aking mga mata. Kailanman hindi ako nakitang umiiyak nito. Ngayon lang. Hindi ko napansin ilang oras na pala ako nagkulong dito sa meeting room. Do you have a problem, Mom? Biglang naging seryoso ang mukha nito kaya umiling ako. No, baby. Mom's fine. Pagsasinungalin ko sa kanya, I can't let my son see my weak side. Is that guy the reason why you cried? No, anak. Mom is fine. Really. Just a little problem about work. But I can manage. I lied again. Nakita kong umiling-iling ito. Biglang nanubig ang kanyang mga mata at hindi na nito napigilan ang mapahikbi. Seeing my son crying makes me feel weak. Sa bawat pagpatak ng mga luha nito ay parang bumibiyak sa aking puso. Why are you crying, baby? Mom is fine. I chuckled trying to lighten up the mood but he didn't stop. Niyakap ko ito ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon at nag-iyakan na lang kaming dalawa. We stayed hugging each other for a while until both of us calmed down. I caressed my son's cheek and gently kissed him in the forehead. My sweet and innocent Ace, you are my everything, anak. I always thank God for giving my son to me, for allowing me to be the mother of this adorable baby boy. Siguro kung nawala pa itong anak ko, baka mas pipiliin ko na lang din mawala sa mundong ito. But indeed, God has a plan. He puts everything into places. We just had to trust Him. Sayang lang at nawala ang... I shrugged off the thought. My son is beside me now. Baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko at mag-breakdown ako ulit. Mom? Maya-maya tawag nito sa akin at kumawala sa aking mga bisik. Yes, baby? I ask while slowly combing his hair using my fingers. Do you know that guy? Nangunot ang noo ko. I didn't expect that he'll ask me that question pero hindi ako nagpahalata. Who do you mean, baby? Trying to pretend that I don't know whom he meant. That guy with you earlier here, Mom. Pakaramdam ko'y desidido siyang malaman kung sino ang kausap ko kanina. Nakilala niya ba ito? May naramdaman kaya siyang kakaiba para sa tiyuhin niya? Why, anak? Do you know him? No, Mom. Mabilis nitong agap sa akin. But I met him last night. Nanlaki ang mga mata ko. Last night? Does it mean andun ito sa restaurant kagabi? Hindi kaya... Oh no, it can't be. What do you mean, baby? I ask, trying to sound casual pero sobrang lakas na ng tibok ng aking puso. That guy, Mom. I met him last night in the restaurant after I went out from the washroom. I think he mistaken me for his son. Inosenteng sabi nito. Did you guys talk? Did he say something to you? Palakas na ng palakas ang tibok ng aking puso. He just asked for my name, Mom. After that, I went back to our table. Doon pa ako nakahinga na maayos. I realized now that meeting the elder Sanders earlier was planned. May alam ito tungkol sa amin ng anak ko bago siya pumunta dito. And by just one glance at him, kanina alam kong babalikan ako dito. I have to be ready. I need to be ready not only for myself but especially for my son. Ngayon, masasabi ko ng handa na ako. Handang-handa na akong harapin ang sinuman sa kanila. Congratulations, Engineer Montes. You're such an inspiration. May ningbati sa akin ng isa din sa mga awardee for this year's Empowered Women of Asia. Kanina ko pa siya napapansin nakatitig sa akin. I don't know her but I saw her earlier when we arrived almost the same time at the venue. She looks very pretty and tall. Siguro magkasintangkad lang kami.
Halata sa maamo nitong mukha ang kanyang angking kagandahan. She's morena and slim. Para itong model sa kanyang ayos. But what I like the most about her is the way she speaks. Nung nagsalita ito kanina sa stage, masasabi mo talagang deserving ito sa recognition niya. Oh, thank you. Congratulations as well. Nakangiti kong ganti sa kanya. I'm not like this to everybody but seems that I like this lady. Parang magaan lang yung aura niya. Or maybe because I find her nice. Madami din ang bumabati dito na parang kilalang kilala ito ng karamihan. And the way she handles herself is impressive. Hindi mo rin makikitaan ang yabang sa katawan. She looks so pleasant. Yung tipong ang sarap kaibiganin. After that incident, I don't have friends except Danny and Sam. I find it hard to trust anyone. Natatakot ako na baka mangyari ulit ang nangyari sa akin. Acquaintances, madami pero yung matatawag ko talagang tunay na kaibigan, kinalimutan ko na. Salamat na lang. Sapat na sa akin si Daniela at Samuel. Okay na ako na silang dalawa lang ang kaibigan ko. Kahit madalas pa na magbabangayan ang dalawang iyon. By the way, I'm Ava Saunders. Pagpapakilala nito sa akin. She even extended her hand for a handshake. Biglang nabura ang aking ngiti pagkarinig ko sa apelyido niya. Saunders again? Bulong na isip ko. Talagang ganito ba kaliit ang mundo na kahit sa ang sulok may makikilala kong Saunders? Agad ako nakabawi at ngumiti pabalik sa kanya. Baka naman kasi nagkataon lang na parehas sila ng apelyido. Inabot ko ang kamay na kalahad niya at nakipagkamay ako sa kanya. Priscilla Montes. Simpleng pagpapakilala ko sa kanya. Oh my gosh. Bigla ako niyakap nito ng mahigpit. Halos hindi ako makagalaw dahil nabigla ako sa kilos niya. Tumiki muna ako bago nagsalita. Why is she acting weird? Do I know her? Excuse me, but do I know you? I mean, have we met before or something? I asked her dahil naguguluhan talaga ako sa inaasal niya. Oh, I'm so sorry. It's just... Hindi nito na ituloy ang kanyang sasabihin dahil tumunog ang phone niya. I'm sorry, I have to answer this. Excuse me? Sabi nito bago sinagot ang phone niya. Yes, babe. Uh-huh. Yes po, katatapos lang. I make a sign to excuse myself. Ayoko makinig sa pag-uusap nila na kung sino man tumawag sa kanya. Pagkatapos kong nagpaalam, umalis na rin ako. Hindi ko na inintay na matapos pa sila mag-usap. Carlo, napatawag ka? Dinig ko ang pagmamaktol nito sa kabilang linya. Nakikinikinita ako ang nakabusangot nitong mukha kaya napatawa ko. Madam naman eh, ayan ka na naman sa Carlo mo eh. Bahagi ako natawa sa kanya. Ayaw kasi nito tinatawag ko siyang Carlo. Anyway madam, tapos na po ang gown niyo. If may tampo kayo, daan kayo dito sa shop. Just tell me ahead of time para hindi ako magpapapasok ng iba. Really? Okay, I'll drop by now. Didiretso na lang ako dyan. And Carlo, no need for you to close your shop. I'm fine with it. Sure po, madam? Paninigurado pa nito. Yeah? I answered and cut ako. Napili ko ipagawa kay Carlo ang gown na susuotin ko sa dadaluhan kong pagtitipon. I trust her fashion sense. Alam ko magaling si Carlo dati pa. Kaso nga lang wala itong pera dati para makapagsimula. Bala ko nga mag-open ng modeling agency at siya ang gawin kong manager. Maybe some other time kapag hindi na ako masyadong busy sa mga projects ko. I want Carlo to showcase his talent. Sayang naman ito kung itatago lang. Mabuti na rin iyon na may ipantatapat na ako sa dati niyang amo na isa din traidor. I decided to attend this coming conference for all architects and engineers. I received an invitation to be one of the speaker for the said event. After I topped the board exam for civil engineers, marami malalaking kumpanya ang naghahabol sa akin. Yes, I am top 7. Hindi man ako nagkaroon ng award nung gumraduate ako. Nakachamba naman ako sa exam namin. Consistent honor student din naman ako since elementary hanggang high school. Hindi ko lang ito na-maintain nung nag-college ako kasi naubos ang oras ko sa paghahanap buhay. Palaging kinakapos ako ng oras para makapag-aral pa. Ni minsan hindi ako nagpaunlak sa namang imbitasyon sa akin. Kahit sa mga magazines, ilang beses na may gustong i-feature ako pero hindi ako pumapayag. But now, parang gusto ko nang i-consider ang offer sa akin. I think it's the right time for the world to know who is Priscilla Montes is.
Nung nalaman ng kumpanyang pinag-applyan ko, abroad, na nagtap ako, they gave me offer that I couldn't resist. Nung una, ayoko pa sanang tanggapin kasi buntis na ako kay Ace that time. At sinabi ng doktor na masela ng aking pagbubuntis. But when the company owner knew about my situation, hinayaan muna ako nito magtrabaho sa branch nila dito sa Pinas hanggang sa mga anak ako. Pagkatapos kong isilang si Ace Dylan, inilipat na nila ako sa Dubai. Good thing, mabait ang may-ari at hinayaan akong dalhin ang anak ko doon. She said that she understands me because she is also a mother. They provided me everything, from accommodation, school, and even health insurance. That's how lucky I am sa kumpanyang napasukan ko. They treat me as one of their assets kaya ginalingan ko talaga ang aking trabaho. Bihira lang ang mabigyan ng ganoong klaseng kagandang oportunidad. I served and worked for them for 8 years. Hindi na ako umalis dahil maganda naman lahat ng benepisyo nila sa akin. Tsaka malaki ang utang na loob ko sa kanila. I even became friends with the owner's daughter. Sobrang bait nila sa amin ng anak ko. Naputo lang aking pagbabalik tanaw nang nakarating na ako sa shop ni Carlo pero ipinagtataka ko. Parang nagpapanik yung mga staff niya. Gusto ko sanang tawagan si Carlo kasi hindi ko ito makita pero bago ko pa makuha ang phone ko, may narinig akong tumikim sa harap ko. What a day. The freaking bitch is standing in front of me with her annoying look. Her rose is raised na kulang na lang ay aabot ito sa kabilang dimensyon. Dinagdagan pa ng sobrang kapal nitong pulang lipstick. Kung gaano kaamo ang mukha nito dati, ganoon din ang kabaliktaran nito ngayon. Nagbuka itong kontrabida sa mga pelikula. Yung kontrabida ang sarap hambalusin ng pagmumukha sa sobrang kamalditahan. Sabagay, maldita naman talaga ang babaeng ito sa personal. Hindi nga lang halata, plastikas ang bruha. Kulang na lang tubuan na sungay ang babaeng ito eh. Kung ano ikinaganda ng pagmumukha nito, ganoon din o baka triple pa ikinasama ng ugali nito. She smirked at parang nakakalokong tumawa. Tiningnan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Like, do you think you can intimidate me? Bitch, kahit i-check mo pa ako from head to toe, ay wala ka may pipinta sa akin ngayon. Di bala na lang kung bitter ka. Nagkataon lang naman na nakaayos ako ngayon. Malamang, katatapos ko lang tanggapin ang recognition ko, no? Today, I'm wearing my Carolina Herrera blush, embellished, pleated silk veil dress, paired with Bottega Veneta, curb mules, high stiletto, and my Bulgari Serpenti Diamond Blast shoulder bag in white. Simple lang naman ako, pero hamak na sosyalin ang dating ko sa kanya. Kung dati dugyot akong tingnan kasi paulit-ulit lang ang mga gamit ko at lahat lumana. Iba na ngayon dahil nabibili ko na kung ano ang gusto ko. Siyempre dati, uunahin ko pa ba ang bumili ng damit kung panggastos nga namin sa araw-araw ay kulang pa. I glanced at my Chopard rose gold Happy Sport oval automatic watch with the diamonds. Boredly, wala atang balak na tumabi ang babaeng ito. Bungguin ko kaya siya? Mukhang magandang ideya yun ah. What the hell? She even had the guts to cross her arms in her chest na parang naghihintay din na tumabi ako. Seryoso ka girl? Ingud-ngud kaya kita dyan sa kinatatayuan mo. Tingnan natin kung makatawa ka pa. I look at her as if she's nothing to me. I don't show her any emotions in my face. I shifted my gaze, not minding the intimidating look she's trying to show me. Try harder, bitch. I'm not the old Priscilla na pwede mo lang kaya-kayanin. I took a step forward dahil talagang bubungguin ko siya ngunit bahagi itong tumabi pero hinawakan ako nito sa braso.